pride that I introduce to you a man who is deeply committed to advocating for Senate in the halls of Senate. We can proudly call him our teacher's pet, a title of honor for one who stands with us and for us. Together, let us support his vision for a brighter future as he aspires to serve you better as Senator of our Republic, working towards a better Philippines. Ang tanggol ng tagapagturo at ng bayan, please give a round of applause to the Honorable Congressman Rodante Dante Marcoleta. So yan na po mga kaibigan, at ito na nga nagdeklara na po itong si Congressman Marcoleta na tatakbo po bilang senador sa 2025 eleksyon mga kaibigan. At alam ko po na marami din po ang talagang gusto na itong ang si Kong Marcoleta ay tatakbo bilang senador, dahil nakikita po naman natin na itong ang si Kong Marcoleta talagang siya lamang po ang nakita po natin dyan sa Kongreso. Ay mayroon naman pong iba dyan, pero matindi po itong si Kong Marcoleta dahil nga sa hindi po siya kayang diktahan, na kahit nga po pinagtutulungan na po siya dyan po sa Kongreso ay pinaglaban po niya ang tama mga kaibigan. Kaya kailangan po talaga natin sa ating bansa ang mga katulad ng mga tao na mayroon pong panindigan at mayroon pong prinsipyo at hindi po magpapadikta, hindi po matatakot kahit na ano pang sindak ang gagawin. Kitang-kita po naman natin dito o dyan po sa House of Representatives na talagang pinagtutulungan na po nila itong si Kong Marcoleta, pero talagang lumalaban po at ito na nga mga kaibigan ang hinihintay po ng karamihan na sumusuporta at nanawagan na tatakbo bilang senador itong si Kong Marcoleta. Ito na po at nagdeklara na nga si Kong Marcoleta. So isa ka ba sa sumusuporta dito po kay Kong Marcoleta? Yan, at sama-sama po natin itong panuurin ang video na ito para mapakinggan po natin kung ano po ang mga sasabihin po ni Congressman Marcoleta. Madayaw na aga, kamayo hurot. Secretary Avalos, Senator Win Gatchalian, Governor Nino Uy, my friend Mayor Osnan, where are you? Hindi ko na po babatiin lahat yung mga opisyales na nandito ngayon, both sa Caraga or Davao Oriental, dahil binanggit na pong isa-isa ni Mayor Osnan kanina. Babatiin ko na lamang po ang mga guro na nandito ngayon, sapagkat today is the World Teachers Day. Nung binata po ako, marami po akong nakilalang mga dalaga. Meron pong mga accountant, merong abogado, merong doktor, merong nurse. Magaganda po sila lahat. Pero sabi ko, pag mag-aasawa ko, gusto ko teacher ang maging asawa ko. Kaya ang asawa ko po ay isang teacher. Nakagaya po ninyo. Ang sabi po nila, invest in our teachers and our children will succeed. Naalala ko po yung Magna Carta for Public School Teachers. It's an old law enacted in 1966, some 58 years ago. Doon nakalagay po yung maraming benefits sa mga teachers. Meron po doon na cost of living allowance. Ang sabi po doon, at least the teacher's salary should keep in pace with the living expenses, and the allowance should be given and be based automatically on the living cost index. On an annual basis, the Secretary of Education should submit to Congress, ang sabi po doon, a recommendation for an appropriation for this cost of living expenses. Nangyayari po ba yun sa inyo? Meron pa pong sinasabi na special hardship allowance.
ito po ay yung pong exposure ninyo to difficult situations from commuting to your assignments and other exposures. Ang sinasabi po doon, you should be paid at least 25% of your monthly salary. Kung nga yan mga kaibigan, marami po tayong napanood dyan, ano, na mga guro na nagtuturo sa mga kabundukan at yung iba nga ay tumatawid pa noon ng mga ilog. So dapat po talaga na kailangan po na bigyan po sila no, ng halaga ng ating gobyerno. Bigyan po ng dagdag allowance no, po sa kanila pong mga ginagawa po na sakripisyo para po sa atin pong mga kabataan. Dahil hindi po biro mga kaibigan no, na tatawirin mo yung ilog no, para po ay maipaabot mo ang tamang edukasyon sa atin pong mga kabataan. So maganda po itong talagang kagustuhan na mangyayari po ni Kong Marcolita na titingnan po itong mga ginagawa po ng ating mga guro, lalong-lalo na po yung mga nandyan po sa kabundukan na umaakyat at tumatawid pa ng mga ilog mga kaibigan. Kaya para sa akin po ay talagang nararapat po si Kong Marcolita dyan po sa Senado para maging boses din po ng ating mga guro no, na nangangailangan po ng suporta no, sa ating pong gobyerno. Nangyayari po ba yun? Meron pa pong sinasabing medical examination and medical treatment which will be given free to all teachers. At kapag ka doon sa medical examination, napatunayan meron kayong sakit, you will be treated for free. Nangyayari po ba ito? Sana po darating ang araw, makasama ko si Senator Win Gatchalian para kaming dalawa po by the oversight function of the Senate. Titingnan po nating mabuti kung napatutupad na mabuti ang Magna Carta for Public School Teachers. Ang sinasabi po kasi, the declaration of policy is to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and work conditions, including the requirements for employment and career prospects. 58 years after the enactment of the law, we have yet to fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Yun, kailangan po natin mga kaibigan na suportahan po natin si Kong Marcolita sa 2025 ano, para po sa Senado mga kaibigan, para mayroon naman po tayong isang tao dyan sa Senado na talaga pong mayroon pong paninindigan no? Hindi po masisindak na kahit sino. Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. Ito po yan mga kaibigan. No? Talaga ito si Kong Marcolita. No? Ang dali po talaga niya bigay po ng tama po no, na paliwanag. Totoo po naman. No? Nandyan po sa Kongreso yung mga matataas po ang mga pinag-aralan, pero iwan ko ba po mga kaibigan ano, siguro dahil sa sobrang taas po ng pinag-aralan ay sobra na rin po yung ambisyon sa buhay at pira po ng bayan no, ang kanila pong kinakamkam ngayon mga kaibigan. Grabe po ano, galing talaga ni Kong Marcolita. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives.
I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupuro lang ulo. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Thank you. Thank you. So ayan na po mga kaibigan. Ang galing po talaga ni Kong Marcoleta. Kahit na dinidikdik na po siya dyan po sa Kongreso, tinanggal na po siya doon po sa committee, pinagtutulungan, pero ayan pa rin po si Kong Marcoleta nanindigan po para po sa bayan mga kaibigan. So sa mga ganito po na mga klase na mga tao ang dapat po natin, lalo-lalo na po dyan sa Senado, mga kaibigan, yung pong hindi madidiktahan na kahit na sino. Alam po naman natin na si Kong Marcoleta ay isa po sa unit team, di ba? Siya po ay kasama po nila ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte dati sa panahon po ng kampanya. Pero yun nga, kahit na dati po siyang unit team, pero dahil sa nakikita po niya na mayroon na pong hindi maganda na nangyayari sa ating pong bayan, ay hindi po niya sinusuportahan ito pong ating administrasyon ngayon. Dahil alam po naman natin, hindi na po maganda ang nangyayari sa ating pong bayan. Yung pong mga pangako ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay iwan ko lang kung mayroon pong natupad. Parang wala ata na kaibigan. At ayan pa, yung pong isang tulay na nagawa na, at binuksan na nga para sa publiko at magagamit na, yung pong tulay na sabi nga ay yun po ang tulay na pinakamahaba dito po sa ating pong bansa, mga kaibigan. Pero yun po, ang proyektong yan ay tinimulan po yan ng Duterte. At ang si Pangulong Rodrigo Duterte lamang sa lahat po ng mga presidente na nakaraan po, ang nakapag-isip na gawin po ang proyektong yan para po sa ating mga kababayan, para hindi na po sila mahihirapan na ihatid o dalhin kung saan man ang kanila pong mga produkto, mga kaibigan, dahil sa wala pa po ang tulay na iyan ay malayo po ang kanila pong pupuntahan, maging paikot na po sila para po marating po nila yung kabilang bayan. Pero sa ngayon po mga kaibigan ay madalian na lang po. Pero iwan ko po mga kaibigan, doon po sa atin pong napanood na video, pumunta nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So wala naman pong problema dahil siya naman po ang Pangulo at sila nga ang nag-ribbon cutting po sa nasabi pong mahabang tulay. At doon nga mga kaibigan, ang hindi ko lang po nagustuhan doon ay yung po bang parang inangkin po niya yung pong proyekto, mga kaibigan. Na alam po naman natin na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ang talagang
nag-isip na gawin po yan mga kaibigan. At kahit na courtesy man lamang no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po niya nagawa. So doon po ay talagang nakikita na po natin na parang ganid talaga itong si PBBM mga kaibigan, na kahit na hindi po siya ang may plano o utak yan po sa nasabi po na proyekto, pero yun nga, para bang siya na talaga yung gumagawa o nagpagawa sa nasabing proyekto. So, ayan po, kung ano po yung masasabi dyan mga kaibigan. No? Pero dito po kay Kong Marcolita mga kaibigan, para sa akin po ay dapat po natin itong suportahan sa mga ganito po na mga klase na mga tao na mayroon po panindigan at hindi po pwedeng diktahan na kahit sino man, at hindi po matatakot at tuloy na lumalaban kahit man po ay halos buong House of Representative na ang kanyang pong nakalaban, pero andyan pa rin po si Kong Marcolita nanindigan para po sa bayan mga kaibigan, para po sa atin po na mga mamamayan. Kaya sa 2025 po mga kaibigan ay suportahan po natin Kong Marcolita sa Senado po mga kaibigan. Nararapat po siya dyan, at kayo na po ang mag-isip at makikita nyo naman po ang mga ginagawa po ni Kong Marcolita. Kung siya ba ay nararapat talaga. Pero para sa akin po, ay nararapat po si Kong Marcolita. Okay, dito lang po muna tayo, at muli po ako'y magpasalamat din yung patuloy na pagsuporta, at palagi lang po tayo mag-ingat yan sa ating mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Ingat lang po palagi. See you at God bless.